Ang pagpakabana mao ang dalan sa tunhay nga katilingban. Ang ayan sayran ang mga katilingbanong panghitabo. Panghitabong may kalambigitan sa tagsa-tagsang mga katungod. Panghitabo may kalambigitan sa balaudnong angay masayran. Krusada. Krusada. Ang programang sakto ug patas, way lipod-lipod. Makiangayong pag-analisar sa nagpahiping nga mga isyu. Krusada. Ang programang muhisgot sa mga isyong may kalambigitan ang lungsod. Krusada. Tungod niini, giawhag ang inyong partisipasyon ug pagpakabana. Mga kaigsuunan ang inyong mga amigo sa kahanginan, Attorney Lito Sulibaga ug DJ Alan Fier. Mga igalag kumusta, maingod to ka nato tanan. Welcome daw sab sa lahog na katong pagpadaguban sa inyong tulumanon sa kahanginan, ang Krusada. Kinigihapon yung alagad sa kahanginan ka Krusada, Attorney Lito Sulibaga ang makiguban kaninyo sud sa usa ka takna sa pagpadangat sa paglalabas kabaga balita labi na gid mga kaigalaan sa paghisgot sa mga isyong lokal og national nga dunay kalambigitan ang lungsod. Maayong oto, partner. Mayong ito, partner, mayong ito mga kaigsunan, mayong ito Dakbayan, Sormok, mayong ito 4 distrito sa Leyte. Tanan niya po nga mamot sa itong pagpanibya. Hindi lang sa mga estasyon nga naghatod kaninyo sa mga importante kaayo nga impormasyon ug mga balita. Welcome sab sa atong programa, welcome sa atong programa nga Krusada. Krusada. Kini po si DJ Alan mga kaigsunan. Magkiguban-uban kaninyo sa makausan na sab sudso sa katakna gyapon di na atong pagkasigutan gyapon ng mga issues may kalambigitan ang tanan dinis Dakbayan sa 4 distrito ug kinatibuk ang nasod mga kaisonan. Alright, so karong adlaw murag andam na andam na si Attorney Nolito Nolitsky lang. Palihog ko med pasudlon lang. Daram day. Alright, magkakaigalaan dito maglangay, partner. Adi agaron sa atong station sa Power FM live atong mahinabi. May babat mag-igsoon uban nato garon. Krusada. One-on-one interview. Dito maglangan mga kaigsunan ani agaron sa Power FM sa Krusada. Ang abtik batadoon pero dili na available. na nag-iya sa iyang kasing-kasing mga igsoon o sa kamanlalaban. Skanhi presidente sa Ormoc City Chambers of Commerce at sugaton sa masipang pakpak partner si Honorable hapit na honorable Attorney Nolito Nolitsky lang. Maayong hapon, Panyero. Maayong hapon, Panyero. Maayong hapon, DJ Alan. Salamat sa paghatag ng higayon nga makatambong ako ni ining pinakakusgan nga programa sa Power FM ang Krusada. Mayong hapon sa tanang suking tig paminaw. Dagang salamat, pinakusgan, partner. Kulbaan man ko, Panyero, nga nakatubang ko sa mga banggiitan nga host dianing programa. Kabisa na kulbaan na, Panyero. Anyway. Ugma, ma-replay ni ang imong boses sa ang interview nato ni mo, Panyero. Replay ni Ugma alas 9 nga to sa alas 10 sa Hot FM. Okay, salamat. Okay, na sa tanan kay balaw na mga katauhan nga may file ka sa imong sertipiko di kandidatura ni atong milabay nga mga semana. Ni atong buwan sa Oktubre tuig 2015. Isip kandidato pagka-konsehal sa Dakbayan sa Ormoc karong umaabot nga pinili ay Mayo 9 tuig 2016. Okay. Now, before may mo ngadto sa mga kinig yung meat of the interview, Panyero, among pangutana dire mangutana sa mi ang imong mga background sa imong family, no? Taga-asa ka unsa imong kuan, ang imong nahuman o unsa imong profession? O nganong nangarimang ka sa Dakbayan sa Ormoc? Okay, salamat sa daghang pangutana, Panyero. So, ako si Nolito Kilang, nagdako ko sa Mindanao, sa probinsya sa Bukidnon. Usa ko kaminyo,
ang akong asawa si Jennifer Larrazabal. Naminaw dahil sila karon panyero. So akong greetings sa akong pamilya, si Jenjen ug akong mga anak, ug ang akong mga kauban sa balay, si Marinel, si Joanne, si Malu ug si Linlin. Ang akong pag-eskwela, ang akong nahuman sa ko kaabogado sa Manila ug dito sad ko nagtrabaho og dugay sa gobyerno sa executive branch, and then adto ko sa court, no, as clerk of court. And then ang primary reason nga nakabaan ko sa Ormoc ang ako gyud nga pagminyo. Kay lisod man nga dalhon ang akong asawa sa Manila, so mas ako man ang dili pa dugay nga puyo sa Manila, so mas nilisidar mi nga ako ang mobalhin diri sa Ormoc. Okay. So wala ko masayop panyero sa akong desisyon sa pagbalhin sa Ormoc. All right. Now, you talk about kanang ibog pagtunghan, no, sa kauluhan. Asa ka nag-eskwela panyero sa imong abogasya? O ang akong abogasya nahuman nako sa University of Santo Tomas. Usa kung dili nimo lainon usang tuiga ka na. Nahuman ko sa akong abogasya sa tuig 2001. 2001. 2002 ko nag-take sa bar exam. Okay. Now, ang naghisgot ka isip nagtrabaho ng empleyado sa executive department, pwede ba naman may bawat kung asa dapita? Nagsugod gyud ang akong pinakaunang trabaho sa gobyerno sa National Statistics Office. So census area supervisor ko sa 1995 census, akong area kanang Cubao. Gikan sa Ateneo paingon sa Cubao. Tapos nabalhin ko sa Statistical Research and Training Center, isip right hand sa executive director. Di madugay, nabalhin na usab ako sa National Economic and Development Authority. Very interesting story tungod kay naamang gud to sa una kanang brightest in the bureaucracy program sa Civil Service Commission. Tapos di naman ko kinahanglan mo take og civil service eligibility tungod sa honor award pag graduate sa college. So ang gibuhat ningon ang civil service, take na lang ka aning brightest in the bureaucracy program. Pag mo pasar ka, kami ang mangita og trabaho nimo. Wow. So kaluoy sa Dios ni pasar ko, ningon sila balhin ka sa usa ka technical position mo to nakabalhin ko sa National Economic Development Authority. NEDA. That's a national planning and policy staff. So daghang kog natunan dito, but wa na dugay na promote ko isip deputy chief sa planning department, this time dito na sa Commission on Population. Commission on Population. Popcom. Yes. Sa National Office gapon. National Office gapon sa Planning Division, Planning and Monitoring Division. O naghiskot man ka nga honor, no, kay kanabitang usang privilege partner kung mo graduate ka cum laude sa imong undergrad course, automatic ka na civil service eligible. Kung asa man ka nagtungha niadto sa imong pre-law? Ang akong pre-law, Bachelor of Arts, double course, ang Bachelor of Arts in Philosophy and Sociology, akong nahuman sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Sa Cagayan. Cagayan de Oro. Uy, Chada? Chada? Chada. Chada. Mo nang expression niyo dito? Chada kayo. Chada kayo. Meaning? Nindot. Nindot kayo. Nindot kayo. Ay, kachada ni mo, Father Alan. Ay. Chada. So you graduated cum laude? Yes, I Wow. graduated cum Pakpaki laude. partner, may matag deserving ang Ormoc ingani nga klase nga mga public servants partner. Cum laude. Cum laude. And then you proceeded sa imong School of Law dito sa University of Santo Tomas. Di pa. Paghuman na ako sa akong bachelor's degree, nag 2 years volunteer work sa ako. Asa man? As a Jesuit volunteer sa Basilan. Duha ka tuig ko dito gi-assign sa mga isweta. And then pagbalik na ako, nakakuha kog scholarship nga mag-master's degree sa UP Diliman. Sa UP Diliman? Yes. Okay. So this is initiative ni sa United Nations Scholarship Program para sa demography. Balik ta atong interesting kay to yung istorya about Basilan. Jesuit volunteer for 2 years. 2 years. Ato nagisgutan unsa imong mga kalihukan ato mga panahon na kay kung naibaw nato partner sa mga nagkadaiyang balita sa mga pamantalaan, television, grabe kagubot atong lugar. Yeah, sa media daghan gyud ang gawas nga nga balita. Ang akong trabaho didto coordinator of student affairs. So it's usa siya ka
college institution, ako ang nag-organisa sa student affairs niya. And then ginahinay pud na ko organize ang iya campus ministry. But this is mura siya og kanang dungan usab sa akong pagtudlo sa college. So fresh graduate ko at that time. So you were at the same time teaching. Yes, college instructor sa philosophy and coordinator sa student affairs. Kalayo sa imong gigikanan Panyero, no? From Yes. Bukidnon, Cagayan, Basilan, then Kauluhan. After that, you took scholarship program or studies? Yes, katong akong master's degree, scholarship program to sa United Nations. Ang paghuman adto tungod kay sukad pa sa akong pagkabata, damgo naman gid nako mahimong abogado. Mauto nga nahunaan gid nako, udidesidar ko nga samtang magtrabaho sa gobyerno, mo eskwela gid kog abogado. So trabaho kog adlaw sa Popcom, eskwela ko gabi sa University of Santo Tomas. Grabe, nakaya nato na partner. So, murag kalisoning kinabuhi So, after ato sa unsa man nga master's degree ang imong gitunghaan dito sa UP Diliman? This is master's degree in demography. Demography. Unsa buot pasabutan? Kuha na siya, ang pagtuon sa mga pagdaghan og asa nimo makitaan ang mga tao. Ang This mga is tao. population processes and outcome. So, unsa kadaghanon ang gianak, unsa sad kadaghanon ang nawala tong kinamatay, Aha. ug unsa sad kapaspason ang pagbalinbalhin sa mga tao from one place to another. To another. Yes. So, you finished you Nahuman completed ako siya in 1996. 1996 Mao sad na nga year nga nagsugod ko pag-eskwela sa law. sa sa UST. UST. Okay. Then, hisgut man gud ta sa kang Jenja, no? Kay matud palagi nila. Atong hisgutan yung portion sa Biblia kay nako nagistorya ana nga about can bitong transferring of one place to another because if you love your wife, you have to transfer there. So, istorya ta sa imong kapikas kinabuhi. Asa man mo nagkahimamat kay kinirabang kinabuhi sa kining public servant Panyero. Murag katong nga ana gipanag-iya na sa kuan sa publiko. So, ato ning isgutan karon kay usa ni sa pinakadako nga pamilya diri sa Dakbayan Sormoc, ang Bagalar Sabal karon. Giun sa ninyo pagkamit? Interesting kaayo kay kini akong wife si Jenjen. Active kay ni siya unya usa siya sa mga leader at sa atong panahon sa lingkod ng Panginoon. So kani siya magabot-abot naman ganin ni sila murag sa una tong nag-ilami na sila yung mission trip to Singapore para pagmugna usab didto sa grupo nila. Chapter. And then timing kaayo kay nakoy staff at that time ko naman ko division chief nako nakoy staff sa Popcom nga lingkod pod. So siya ang kuan murag mag-initiate ka mag-imbita nga uy kanang boss naraba ko'y dinner sa gawas. Gusto kong kuyog. So mo dito siya nag-start kay at that atong panahon na gikan sila og mo pasur nga trip gikan sila sa Singapore and then diya sila sa Manila and then nag-meet sila ang mga lingkod and then naimbitar ko. And dito So, nag-ila. Tungod sa kahugpungan para sa Ginoo. Yes, active man gina siya sa Active. lingkod ng Panginoon. Nya didto nagsugod na ang kuan. Mhm. Ang usa nang parte nagsugod? Dalawa pa yan. Nagsugod ang relasyon. relasyon. Unya hangtod nga gihigot na gid mo sa saag sa Yes. Panginoon. Alright. So, si Jan para pod mahibaw-an sa mga katawhan, kinsa ni iyang parents o iyang mga igsoon? Si Jenjen, anak ni Attorney Iñaki Larrazabal Jr. Tawag niya sa mga popularly known as Junior Aki. Junior Aki. Si Junior Aki, ang ikaduhang anak ni Agalon Aki, Mayor Iñaki Larrazabal Sr. Ang former mayor, no? Former mayor for more than, I think, 18 years, 20, no? more Si Junior Aki ang ikaduhang anak ni Mayor Iñaki Larrazabal Sr. So kani sila Junior Aki, 8 na sila kaigsuon. Sila Jenjen pod, 8 pod sila kaigsuon. Walo pod sila kigsoon. So si Jenjen ang ikaduha gikan sa Kamagwangan. Kinsa man ang eldest? Ang eldest si Hana is a medical doctor tuwa na karon sa Virginia. Sa Virginia. USA. Nya yes. sunod si Janjan. And then si Inigo, known siya diri nga Igoy. Igoy Larrazabal, na no? siya sa business diri sa Ormoc. And then ang sunod si Kito. Si Kito Larrazabal. Kito Larrazabal. Then? And then si Juni, Si Juni. Julina or Juni, naa karon sa Manila. Sa Manila. Dito nagtrabaho. And then si Jovit is also a lawyer na sa corporate world, no? Sa Nagsayang Kauluhan. lawyering sa Manila. Aha. Ang sunod si Ida May, who is an engineer, tuwa karon sa Dubai. Dubai. And then ang ila youngest si Madeline or Madi
naa sa Manila po nag-work as accountant. Mo ni ang minyo sa anak ni Mike Enriquez? Pag umangko ni Mike Enriquez. Pag umangko ni Mike Enriquez. Last May. Last May. Okay. Nice. Sa imong pamilya, Paniero, pila mo ka man nagsuon? Sa among pamilya, 5 mi ka magsuon. Pero another interesting information kay 5 mi ang magsuon gyud pero nami 4 ka adopted. So marami og Really? siyam. Huh? Legally adopted? Not legally. Not Di pa man legally. na-practice sa una. So ang among eldest is adopted. And then kami 5 nagsunod and then sunod sa ko ana ay 3. Napay tulong adopted. Inga na ka mahigugmaon na imong ginikana, no? So, Especially akong mama. Imong mama? Kaya ang akong mama is usa ka elementary school teacher. uy, parehas akong nanay, ha? Tapos ang akong papa is farmer and barangay official. Barangay official. So, naagyo sa dugo sa imo ang serbisyo publiko. Okay. Now, karong kamo magkakaigsunan, nakadungog na mo sa background ni Attorney Knowledge Kilang. Akong pangutan nagkaroon, kanus amang kami transfer or mibalhin dire sa Ormoc para mag-uban mo sa imong kapikas kinabuhi? Tuig 2009. That's 2009. 2009. You decided, but you were married here in Ormoc? Yes, here in Ormoc. Unsa mga tuiga? Also in 2009. 2009. Now, 2009, at the same time, diri pog ka nagsugod na pag-practice, Yes, no? dari ko nag-private practice. Private Kay clerk of practice. court man ko sa akong last work sa Manila is clerk of court sa Regional Trial Court Marikina. Marikina. And you, ngari ka sa Ormoc, nag-private practice, Private practice. naka-law office ka o galingon. Nakilo office O ka nakadungog pog ko nga aktibo ka sa Chambers of Commerce? Yes, at sugod na sa 2010 na engaged na ko sa Ormoc City Chamber of Commerce. Nagtudlo na ko sa School of Law sa Western Leyte College o na-involved na pod ko sa Kaabag Ormoc. Kaabag Ormoc. Nato gisgutan akong suod po na nga higala ni partner Alan nga usa ka sa mga opisyalis sa Chambers of Commerce nga naka-revive sa organization. Unsa nakatinuod? Naka-strengthen gyud siguro kay ang pag-revive Is patay it was na. a process, no? Nagsugod gyud ang pag-revive gyud sa Ormoc Chamber sa time ni Joel Brazil. Aha. And then gi-further siya nga ma-establish gyud sa time ni Igoy Larrazabal. And then ang SACOA is really more of stabilizing ang organization, ang sistema sa chamber. Chamber. Oo, so kanang unsa dapat ang ihang mga departamento dapat mabutang ma-in place tanan. Everything is in place na karon. Yes. Is oh. ang Under- kasamtangan karon Ang kasamtangan karon si Ray Evangelista. Ray Evangelista. And very active na gyud sa karon ang chamber. Very happy that our business leaders active na gyud sila. Unsa ka importansya sa imo ang susama nga organization? Like Chambers of Commerce, unsa ka importante para sa pagpalambo sa gobyerno? Para sa ako dako kaayo og importansya ang role, ang papel sa mga negosyante diha sa pagpalambo sa ato ang syudad. Gani diha sa ako ang pagplano sa akong plataporma sa pagdesidar parang nako sa pagdagan, gibalik nako ang akong kasinatian sa Ormoc City Chamber ug nakita nako nga siguro kung sa kadako sa problema sa kalisod diri sa Eastern Visayas, no? Before Yolanda nasa 45% ang poverty diri sa Eastern Visayas. Before Yolanda. 45%. 45%. After Yolanda wala tay data but ato na ma-assume nga kung 45% before Yolanda ni samot siguro. With more reason. Reason nga misamot siya. Nakita nako nga napaka-importante sa role sa mga negosyante tungod kay kaning mga dagkong negosyante kung daghan unta sa Ormoc mao man gud ni ang magmugna og mga trabaho. Correct. Ang oportunidad, job opportunities, no? Yes. Okay. Now, natong milabay nga, that was October 16 or 17? Ang unsa? Pag-file ninyo og certificate of candidacy. Last day. 16 sa buntag. So Friday, no? Friday. 16 sa buntag, ang hugon-hugon kaniadto nahimo na gyud tinuod. Mahimo na gyud tinuod. Ang matod pa nila nga gikahinaman nga mudagan nga pagkakonsehal sa Dakbayan sa Ormoc sa kamanlalaban nahimo na gyud tinuod. Giunsa man nimo pag-decide nga lagi sa akong pangutana pod kang Attorney Ping kining natad's politika perting kakomplikado. Matod pa nga nila which is I do not agree nga bugno ni sa mga kuan mga unsa, no? Bugno sa mga unsa, di lang tamo nga sa termino. Pero I don't agree with that because politics is science of blah blah blah, no? It's an art of good governance. Nganong naganimang ka og unsa pod ang rason nganong naka decider ka nga mudagan pagka city councilor sa Ormoc?
nindot kay nga pangutana no ug pero in summary no kung atong unsa gid ang rason ngano nakadesidar ko mudag ang proseso sa no kay tinuod lisod kaayo ang pag come up sa desisyon nga mudagan no daghan kaayo kinahanglan i-consider ibutang sa equation para makadesidar ta pero ang dako gyud nga bililhon nga consideration nako is nakita nako sa akong pagserbisyo maski pa sa to Occidental Leyte Bar Association nakalimot ko consulting nga napunta sa Olba. Olba. Aton sa Ormoc Chamber nakita nako nga daghan da ikog pwede mahimo no? Sa akong pagka-presidente sa Ormoc Chamber nga halos kada semana na ako sa City Hall meeting pareho sa kang mayor o sa sanggunian daghan kaayo nga mga areas nga na ako'y makontribute. Pero personally ako ning gi-consider ang akong pagdagan nga mura og usa ka dakong higayon og oportunidad nga makabawas ko sa gobyerno. Tungod kay gikan sa akong pag-eskwela sa high school, kasi sa una wala pa man ang free education sa high school, naa naman sa basic education law, paingon sa akong pag-eskwela sa college og ang akong law og maski pa ang akong mga scholarship sa abroad kini tungod sa gobyerno. Tungod sa gobyerno. Kay puro man scholarship sa gobyerno. From high school, High school, barangay official akong papa, barangay scholarship. Pag college katong tribal scholarship kay tribo man akong mama. So na may programa ang gobyerno nga i-integrate ang mga tribo sa general society. Napo sa scholarship. So nakagraduate ko sa Xavier University. Pagkatrabaho na ako sa gobyerno, nakakuha ko gigayon pag-eskwela og law. So tungod gyapon sa gobyerno. Sa gobyerno scholarship gyapon. Ang akong master's scholarship, dili sa scholarship ang law, pero ang akong sweldo may akong nagamit Gikan sa gobyerno. Gikan sa gobyerno. It's like of giving it back, no? Giving it back To the government. Unya, lisod man kay kung diri ko sa Ormoc, di man siguro pwede nga mag-job order ko no, mag-traffic enforcer. Wala kaayo oportunidad nga makabalos ta. So kani siguro ang dako nga higayon nga makabawas ko sa gobyerno pagsilbi. Ninduta na nga rason partner, no? Usahay ra ta kita ana. Kay ang uban gani maningkamot sa nagkagalingon para mudako ang bulsa. Musuod sa gobyerno para makakit-kit og balbako. Lahi na eh. It's giving back to the government nga kundi dito ka nagsugod, dito na nahikaayo, dito na edukar og karon usa na kabanggiitan nga manlalaban. So, nindot kayo nga muna imong rason. Nindot kay paminaw na sa magkakatawhan. Karon ang kaduha nga pangutana, kadaghan tong pangutana. Ang sunod nga pangutana partner, parehas pod sa pangutana sa mga katawhan. Sa daghang mga grupo nga gusto nga mudani or baka nabay midani nga laing grupo nimo are in a nutshell, what made you choose nga musalmot ka sa grupo sa Team Gomez? Okay. Unsay nakapadani nako sa grupo ni Richard Gomez ug ni Congresswoman Lucy Torres Gomez o kay Richard Gomez na grupo. Una, nakita nako ang pakig-istorya ni Richard nako nga mura siya og usa ka sincere call. No, mura siya kung sa man ang usa ka tininuod nga pagtawag no nga kanabang knowledge we need you in public service. So ako kay nagkumalagi nga voluntaryo no volunteer ang usa ka di masad kahinaan pero usa ka kuan sa mga voluntaryo kay once gani igno nimo nga mo ni among kinahanglan makatabang ka that's more bag sense of mission no sense of calling nga kinahanglan ka dire murag automatic mi nga siya and then nindot sad kay paminahon nga niingon siya nga kaning imong gikabisihan karon o kaning gakaon sa imong oras karon mausad ni ang atong gusto tagaan og prioridad. So dako kaayo ang imong kahago, dako kaayo og bili kung magkuyog ta. And then gitan-aw nako ang lineup ni Richard Gomez, ang iyang kauban sa mga slate, murag very inspiring, no? Murag makatakod siya nga sige kay nindot kaayong lineup ug kaning lineup ang tanan nga makalusot pag humans election mura og daghan kaayo ang mga nindot nga programa nga gikinahanglan gyud sa katawhan nga mahimo implement nga mahimo sa ini nga slate. Ani nga slate. Wow. So interesting kaayo nga nindot tong partner kay tong nahago naman kay ning volunteerismo nimo although that's actually purag nature na nimo siguro no nga ang pagtabang sa mga katawhan purag you are expecting something in return purag nature na ni Attorney Nolitsky lang nga mutabang sa bagagkatawan and this is one of the ways nga
ang tinud-anay nga serbisyo mahatag yun pinaagi sa pagdagan sa elected position. Okay. Wa ba na problema ang imong pamilya nga sa akong gikaingon kaganina nga perting ka komplikado ining natad politika giunsa man nimo pagkumbinser or baka gibabagan baka dyan nga ay apil-apil diha oy how did you do that? Dili siguro ang term nga nagproblema sila, pero dili malikayan nga naagid sila concern. Na concern sila tungod kay una pareho sa inyong giingon no sa matang sa larang sa politika diri sa atong lugar. Kaya baka nako mutindog og mobarog nga nakita nila ba nga mura og kaya ba nimo musud ni ani nga klases kinabuhi. Kay mura manggod kuno og kanang sa akong kinabuhi mura og dili kuno kaayo basig maglisod ko sa mga problema unya nga naa sa politika. Correct. Pero ang nakanindot sa ilahang final response sa dihang nagdesidar ko is kung maogyud na ang imong tan-aw nga imong nga tawag sa imo, kung maogyud na ang misyon nga imo nakita sa imong kaugalingon, then kinsa man mi nga para mubabag. Kinsa man mi nga para mubabag murag kada usa sa tua naa mang tagsa nga role, tagsa nga tawag. So kung sa imong kasing-kasing maogyud na ang tawag nimo, dili mi mubabag. Wow. Support karon kayo. Support full sila support karon. ang pamilya. Kalo isa just full support sila. Og dako sa dakong kalipay nga nasabtan nila. Nasabtan nila. Kay sus kini bitong pagsud lagis politika perting murag mo desider nga ni ka sayon ra kay pagdesider. Ang problema na ba kay mo suporta imong pamilya. Kung dili mo suporta ang pamilya, mo desider gihapon ka ang pangutana makaserbisyo ba ka og sakto kung ang imong pamilya dili ka suportado. So that is good on the part of you Panyero no nga ang pamilya diri sa Ormoc suportado. Okay. Karong netong kagahapon interview namo si Attorney Ping. May kalambigitan lagi sa dili pa tamo ana nga party. Kung swertihon karong umaabot nga piniliay hatagan og kumpiyansa sa baga Ormocanon unsa man imong focus nga hatagan nimo og igong pagtagad nga mulambo nga nakita nimong kakuwang pa sa pagkakaroon diri sa dakbayan sa Ormoc. Okay, salamat sa maong pangutana no. Very important kaayo nga pangutana. Usa man gud sa ako mga damgo nga unta daghan og job opportunities diri sa Ormoc no, trabaho. Kay tungod lagi akong experience na aman sa business community. Nakita namo nga unta ang tanang tawo nga nasa insaktong edad dili unta maglisod og pangita og trabaho. So muna akong gusto tutukan kung unsaon na siya nga unta adunay mamugna nga daghang trabaho diri sa Ormoc. Ug nakita nako murag dunay tulo ka punto nga pwedeng tan-awon unya kung naa nata sa trabaho sa City Hall. Usa siguro kinahanglan nato tan-awon ang ato ang investor-friendly environment sa syudad. Kung unsa ta ka friendly og unsaon to pag-attract ang ato mga investors. Kay kani manggong investors labi na sa mga industriya mao gyud ni ang magmugna og trabaho para sa mga tao, mga oportunidad. Ikaduha, kinahanglan gyud sad nato tan-awon ang ato turismo. No? Kinahanglan gyud tutukan ni atong turismo kay ang ato lang mga stakeholders sa turismo nato, ang atong mga private sector, aktibo man gyud. So kinahanglan sad og tapatan siya og aktibo usab nga gobyerno. Nga gobyerno nga mosuporta. Nga mosuporta gayud kay dili man tanan mahimo sa private sector. Correct. Ang infrastruktura for example, o kaning pag-develop sa ato mga tourism sites, kinahanglan gyud sa og gobyerno. So kani man gud ang atong turismo kung ato ning mapaaktibo, mao man gud sad ni ang maghatag og mga daghan nga pagkakitaan o mga livelihood. Kay diha sad ma-develop nato kanang atong gitawag nga local production no kanabang Ormoc tatak nga mga products. Okay, muna ang kuwang dire. Nangutana bitaw tag naibisita. Unsa akong madala pag uli? Joke sa uban. Padado na lang natog tubo, pauson pag uli. Kay murag hasta pinya niya bugat man. So what bitaw something ma-identify nga product of Ormoc no? Nya mangita dagan mangita. Correct. Dagan mangita. Mo na siya. Ang kinahanglan sad nato daghan man kita aktibo sa ato mga negosyante, kinahanglan sa ato mga negosyante tagaan og support labi na ang mga micro entrepreneurs nato og ang small, kinahanglan sa siya og dakong suporta gikan sa gobyerno. Kay pareho og rason, dili man tanan sa infrastruktura
ang kaya sa negosyante nga unsaon niya paglago sa negosyo. Pero dili man lang na ang aspeto kay ang infrastruktura na sad. Balik na problema na dito. punta. So kinahanglan gihapon na sa tagaan sa So, gobyerno. active private sector, active nga gobyerno, resulta equals development. Development, progress gid siya. Kaya nga ako nakita nga ni, kung wako masayop, Lake Danau Festival is initiated by Ormoc Chamber. Ormoc Chamber So of ang first Lake Danau, ako to nga time. Nga no? time. That was? Last year, 2014. 2014. So, dako kayo to nga sakripisyo sa mga negosyante pero amo gitong gihimo para ipakita sa kalibutan nga kami sa Ormoc naninguha mi nga mobangon na gikan sa Yolanda. Gikan sa Yolanda, Oo. despite of the devastation Oo. nga atong na-experience, di agyapon. Naagapon. Malipayon gyapon O, mga tao. nalipay ta kay sa 2014 daghan man lagi tag mga foreigners dire. So sige sila bisita sa Lake Danau so naka-contribute to siya. Karon successful kaayo ang second Lake Danau Festival. Tungod gihapon sa very active nga Ormoc Chamber. So ang ako ani napaka-aktibo sa atong business sector, daghan kay tag mga business leaders nga willing gyud makigtrabaho sa gobyerno. Kanindot paminahon ana, no? Somebody lang, usa ka grupo mo initiate og supportive nga ni ang government, mo nang giingong partner equals progress. Mayingon ka ganina nga a product nga dili gid ma-identify from Ormoc. Aside kining tubo, ang tubo it's very generic. Mga ka og Bacolod dastan daghan ng tubo. No, mga to kaglaing mga lugar dito sa Bukidnon siguro daghang pinya. Daghan. Daghang pong tubo. Now, dito sa Tagbilaran partner, ang usa dito nga kuan nga sikat tarsier. Mo nga ka tarsier, kung gina kanang Tagbilaran or Bohol, no, Bohol. So identified as Bohol nga usa sa baga destination sa turismo. Naapod daw kuno diri partner sa Ormoc. Unsa man? Buaya. Kumintsara mga kaigsoon dati nood. Bitaw, langani napay laing lake. Nga Lake Danau. That ba? is part of kuan di ba? Part of sa Ormoc. Naipas. Naipas sa pero geographically protected located area. Geographically located diri sa Dakbayan sa Ormoc. Naibagong lake. Lake City High. Lake City High. Kumidya na ito mga kaigsunan dahil tinuod. Now, so nindot kay nga focus, no? Turismo o job opportunities. Kay moingon man gud sila ang mga daang politiko panyero nga moingon sila nga mudaog nga niko patrabaho unta mo City Hall job order. Oh. Sa akong kagaling paglantaw, amo ang mga katawhan, that's temporary pila ra bitang sweldo. Kung mawagtang na nga ni ang magpasuod nimo diha nga politiko after 3 years, after 6 months nga ni kay accommodate man ang uban tungod supporters, wala sa panginabuhian. So, nindot na ang imong punto de vista panyero nga job opportunities, turismo, magpalambo sa ekonomiya, daga pang mga kanang gagmay nga mga magpapatigayon ang posible mo matabangan og posible saka. Alright. Ang isa pa sa panyero nga gusto sa nako i-appeal karon aside sa kaning sa atong job opportunities. Ako nagtuo man gud ko nga kaning atong kababayen-an partners man gid ni sila sa ato development efforts. Correct. So kung Absolutely ang kalalakin-an ug ang kababayen-an nagkatambayayong para sa kalambuan, paspas gyud ang paglambo. Correct. So karon ako natan-aw nga kining atong programa sa mga kababayen para magamhanan ning atong mga kababayen-an, kinahanglan sa din siya susihon ug tan-awon. Kay naa naman tay national law kaning atong Women and Nation Building Act nga mura og naghatag og mandato nga dapat 5% sa mga budget nakatuon ngadto sa mga programa ng pangkababaihan. Pila ka percent? 5%. 5% Oo. supposedly appropriated Sa mga women empowerment na mga Women programs. So kinahanglan ato ni siyang seryosohon pagmonitor kay nindot man ang tumong sa maong balaod, nindot man nga ang tumong nga kinahanglan kanat daghan man mga problema atong kababayenan gikan sa social protection, Correct. sa kaning mga domestic violence o kaning napamanggani gyapon ng mga discrimination, napangay prostitution. daghan pa kanang atong ambisyon nga unta, daghan atong kababayenan nga musaka, mag-participate sa mga political sa governance aspects, di pud kayo nato makita. Bitaw, no? So kinahanglan Kuwang pa kayo. kuwang pa. So kung tanawon nato sa mga ubang lugar nga develop na gid sila, makita usab nato nga ang ilang mga kababayenan develop usab. Ang sectors kababayenan daghan usab sila gikabisihan nga makakontribute para sa ekonomiya. Unsa man na nimo that is a national law. Yeah, that's a national. Naa naman tay balaod diri kanang Gender and Development Act, GAD ordinance.
ordinance. Ordinance. So kuha na siya kanang enacted na, passed na Oo, enacted. pero ang ingon nila, busa ko ni wala na implementar, ko'y wala ko na implementing rules. So, Ordinance needed pag implementing rules. wala ko na implementing rules. So, kinahanglan siguro tan-awon kay murag pila naman katuig nga nahimo murag 2000, sa ba to, 2010 or 12 ang God Ordinance. Pero wala Wala klarong magyapon implementation. implementing rules. Sayang, no? So, in fact, kung sa sanggunian mabalik ang komitiba sa women, dako na siyang tabang nga mamonitor og insakto ang programa sa kababayenan. Kay mo lagi ni ang atong ordinansa kutob lang sa papel. So something nga kung kuha ang IRR, Di atong na. himuan og IRR. Dapat Pero kung self-executory na, pwede na detailed unta. na, then i-implement. So, focus, tourism, job opportunities, and women. And women. Women sector. Kay bago kita baga kay galaan nga kini man kababayenan usa sa mga sectors nga gipabayan or wa gid matagi pagtagad sa gobyerno. Okay. Now, nangutan ako ang attorney Ping kay kanilagi sa kadtong milabay nga October, matod pa sa article October 14. I think that was October 14 or October 15. 14. 15 ang article. Kato ba tong article? Katong sa article ni Kuan ni Ms. Lalaine Jimenea, iyang gisaysay didto nahitabo sa dihang usa ka adlaw, usa ka gabi before mo nakadesider nga mo file sa inyong COC. Usa sa mga artikulo o usa sa mga ngalan didto nga nahimension may kalimbigitan o naglambigit sa imungan nga matod pa dire ang bag-o nga baga mudagan pagka konsehal si Manlalaban Nolitsky lang with Zia Nolitsky lang sa pag-pronounce na panyero. Attorney Jasper Lucero and Dr. Guito Erastorza on the other hand expressed the same sentiments. They did not hesitate in joining the Torres Gomez group because they believe Richard could be a good mayor. Unsa ni katinuod nga grabe daw ka-emosyonal ing atong panghitabo may kalambigitan kang Richard o kang inyong grupo? Tinuod nga usa siya ka emotional interaction sa Interaction. grupo, no? Ako sa bag-o man gyud ko sa grupo, so naapa ng mga mag-obserbar ta at the same time i-feel na nato kung unsa may gakahitabo, no? Para sa ko, it was that encounter, emotional encounter, usa siya ka sabi tawag na ito ka ng fulfilling nga proseso. Fulfilling nga proseso? Ang proseso nga atong giagian, murag nakahatag siya og kanang nakatabang siya para mas stronger ang band sa grupo. Kaya kinahanglan ng good na nga kinahanglan mag-strong ang band nato samtang before pang kampanya. Murag talagsaon ra siguro ang grupo nga moagin ni adto nga proseso. Nga murag emotional siya o makita nimo ang mga sa ka ng vulnerabilities ka na bang mura og mga weaknesses? o mga kahinaan sa usa ka tawo? Sa matag miyembro sa grupo. Pero nagsugod kato siya sa ang akong term nga gamiton murag crossroad. Crossroad. O mura ba Ngaman nga. mura ba og pagtimbang-timbang sa on the part sa kay Richard Gomez, no. Kay sa akong pagsabot sa iyahang pagsaysay ngadto sa iyahang crossroad is kanabang parihong importante ang tanan, no? Maski naman ako anaa sa concern sa pamilya, unya naapod ang at the height, naapod siya sa pinaka successful stage sa iyang career ug ang public service ng serbisyo publiko. Kining tulo sa akong tan-aw, sa akong pagsabot is importante pareho sa iyaha. Unya naa siya karon sa pagtimbang-timbang kung unsaon kayang paghimo nga kaning tulo mura ba og kinahanglan ba siya one versus the other o pwede ba siya nga mabuhat at the same time? Madungan? Oo. So, since layo man ang iha family, which is ang iyang pinaka-concern, Tomas Manila ang iyang pamilya, labi na yung anak na nagdako na, unya, tuwa sa dito ang iyang trabaho, so murag bugat gyud kaayo sa iyaha nga, galisod siya kung saan niya pagbutang ang tulo in one equation. So, ang pagtimbang-timbang, mao ang niresulta ngadto sa mura siya og na emotional. But the good thing is that, sa iyang pagka-emotional, kung saan niya pagtimbang-timbang sa iyang mga prioridad, niingon siya nga gusto ko makadungog sa matag-usan ninyo. Now, murabag karon nga akong giistorya sa inyo nga mauni ang ako ang sitwasyon, ang tanan importante, gusto ko makadungog sa inyo ha usag-usa. So motong katong imong gibasa karon nga ang sentimento like ako ang uban niingon nga
una agmaayo Chard kung unsa man imong desisyon mo respeto mi kay imo gud nga desisyon. Pero ako mura kuan agresibo gud kay ko nga Chard this is really murag ako man gud ingana man gud sa dako this is a call for public service. Kinahanglanon ka no gikinahanglan ka sa Ormoc. Ang ako man bitong pag-appeal sa grupo kana tungod kay nagtuo ko nga diri kay Richard Gomez matagaan og prioridad ang akong gitan-aw nga prioridad. Investment, tourism. Iya man gid kay balik-balik na asa man ka mangita og leader nga kana matagaan og prioridad. Si Richard bang gyud ang sige balik-balik ni ana. Nga kinahanglan tagaan nato priority ang investment, tagaan nato priority ang tourism. So yung kog Chard usa gyud ni katawag nga kinahanglan gyud mag-usa ta. Muna ang ako ang stand atong panahon na. Nimbaw tubod akong balibor. Ninduta na paminaw no katong imong giingon kaganina Paniero ba nga on that's exceptional amo to exceptional nga term purag dili ing ana nga dili tanang mga grupo nga moagi ing ana nga proseso. Nga fulfilling kaayo nga makita nimo ang vulnerabilities sa matag usa o niya mi abot or mi abot gyud mi achieve gyud sa inyong padulngan. Kay ako daghan naman sad kog naagian nga political groups like nagpresident naman ko sa usa ka party list no sigaw ng kabataang Pinoy that Sikap party list. Sikap. And we have around 40 to 45 members sa executive council. Niagi gyapon mi ana nga proseso nga magsiningkahay, maglalis, magdebate, walk out, pero wala hilakay. Wala hilakay. Youth manggod makita nimo murag naagid sa passion. Agresibo. Pero kaning nahitabo sa amo sa grupo ni Richard Gomez where murag everyone is very matured, no? Parang ang ilang murag calm na kay ang tanan and then mura og tungod siguro kay naa na ta sa atong matured stage ka dili na bata insecure kung mapakita nato to emosyon murag masabtan na sa tanan dili na mingon mihilak siya murag batang gamay dili na ana wala na ana murag mas mo empathize na ta mas mo suporta na ta mas malipay man ganit ta nga makita nato siya nga iyang napakita ang ihang gibati usak siya kanindot nga proseso sa ka grupo. Murag nag-level off mo ato sa inyong mga expectations. Oo, mura siya og mas napalalom pa ang amo ang pagtanaw sa rason kung anong nagkauban ning tanan. Ang purpose nganong nagkagrupo mo. Nganong nagkagrupo mi mas napalalom siya ug mas nakita namo nga unsa man gid ay ang atong paggrupo nganong naaman ta diri karon. Wow. So in a nutshell dito gid na-convincer si Richard nakitaan niya nga unanimous man gyud. Unanimous tanan man gyud moingon nga Chard. Kung si Richard sa una pag isa-isa niya duol sa amo ingon siya nga I need you. Kinahanglan ka namo sa grupo karon kami na sa niingon niya. Ang grupo na Chard, kinahanglan ka namo. We need you. We need you. All right. So, samtang naggo ang pagkadia partner ato lang gamay na tong oras no. Hapit ta mo. Mi sobra ta gamay ato na lang pangayuan og parting statement si Attorney Nolitsky lang. Sige sa imong parting statement Panyero. Okay. Una sa tanan daghang salamat sa naghatag og nag-express sa ilang suporta nini karon nga interview no. Salamat kayo, very inspiring. Ikaduha nga punto, nagpasalamat ko sa kadaghan sa mga tao nga nagparehistro gayod nga willing gayod nga mo butar sa Mayo Puhon. Nakita nato nga daghan kayo mga tao sa Comelec, daghan salamat. Ang sunod na kong punto is hinaut unta karon kay naglumba naman tagparehistro, kinahanglan mo butar kita, hinaut unta nga kining atong pagdesisyon kinahanglan masusi, no kinahanglan atong paggahuna-unaon og insakto nga ang naa sa atong unahuna kung unsa gayod ang makahatag og kalambuan para sa Ormoc City sa atong syudad dili lamang sa atong kaugalingon og ang ikaupat nga punto kung giaghat ang tanan nga magtambayayong taani nga kalihukan no kay kani dili man sad namon ikaya nga kamera no kinahanglan kitang tanan no magtambayayong ta dili lang sa karon sa panahon sa eleksyon but mas kinaunya kung anaa na kami, kung inyo kaming tabangan, inyong suporta, naa na kami sa posisyon, naunta gihapon mo, dili unta mo mga wala usab. Sa katapusan, unta magampo kita, no? Ang atong eleksyon, unta mamahimong malinawon, ug unta kini puno gayod sa integridad nga kani mamahimong successful. DJ Alan, Panyero Lito, daghang kaayong salamat ning maong higayon. Daghang salamat sa Panyero. Ya partner, daghang salamat. Sunod na pud pohon. Thank you.
Okay, magkakaigsurat og nadunggan agatog interview ngadto sa usa sa mga kandidato sa Team Gomez nga si Attorney Nolito Nolitz Kilang. Daghang salamat na panyero, ubay-ubay ang mga text mi abot tinuon karon na wala tay oras may kalambigitan sa imong pagdagan pagka sa guni ang paglungsod partner. Okay, muraga wala tayo yung oras mga kaigsunan. Nga mo lang tayo ninyo nga kini atong programa Maduog Usab sa 107.1 Hot FM, no? Napubos sa kinakato sa kauras ng gigahin na lasot ng programa ang Cruzada so din lang kinakato sa nga na lang sa kinatibukang puwersa o sa nga usab sa mga nagdumala sa mga estasyon dinto ata ani padayag sa pag-broadcast. Mayon ako, salamat kini si DJ Alan Pial o maayong adlaw kanatong tanan. Anyway, mga igsoon sa ngalan sa itong magkakauban sa Cruzada, ka-Cruzada San Peñalosa, ka-Cruzada Maoy de Leon, kininyong alagad sa kahanginan, ka-Cruzada Attorney Lito Sulibaga, ag manabilit sa pagingon, bisan padili kumuoyon mo dapig sa imong hunahuna o opinyon, apan ako kining padalibdan, hangtod sa akong kabatayon ng imong katungod sa pagpadayag nini. Ang programang Krusada. hangtod sa sunod nga higayon. Salamat!